Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Rekta na tayo kagad sa ating pag-uusapan mga kababayan. Bago natin i-play yung video mga kababayan, isang like, share and subscribe naman dyan para makumpleto po yung ating araw mga kababayan. Ganun eh. Sa mga bago po sa aming channel, oy, pa-subscribe. Pagtyagaan nyo po kami. Pa-like and pa-share. Sa lahat po ng mga nagpapabati dyan, oy, kabkablaawan da kay amin nga awan tilabas na mga kababayan. Naintindihan niyo po ba yun? Sabi ko po, binabati po ko namin kayo lahat. Lahat. Wala pong nalagpasan po Ayun, binabati po namin kayo ng isang magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Magaganda at mga beauty, gugwapo kayong lahat mga kababayan. Eto, pakinggan natin itong isang matinding usapan. Eto medyo pinasaringan dito si Secretary Manong Boyeng. Ano bang sinabi nila? Manong Jen, Manong Nelson, ano ba ang tungkol kay Manong Boyeng? Iparinig nyo nga po yan sa amin. Update daw po sa mga sabungero. Pero ngayon talagang gustong-gustong kaladkarin ni Secretary Boyeng Rimulya ang mga Duterte sa usapin ng missing sabungero, Nelson. Hindi ko alam kung ano ang pinaguhugutan ni Secretary Boyeng. Sabi niya kasi, mukhang yung mga nahuli namin na mga sabungero, addict. Sangkot din daw sa sa addiction. Kaya malamang sabi niya malamang. Wala naman tinutukoy na ebidensya at wala rin testigo nung sinasabi na baka yung mga pinatay sa droga, dyan din nila sa Taal Lake. Ganun ba ang kanyang yung kanyang teorya? Ano yung opinion ba niya yun? Parang opinion niya pero bilang DOJ Secretary, you are entitled in your sarili niyong opinion. Pero bilang DOJ Secretary, parang hindi magandang mapakinggan yung bagay na yun. Mula sa kanya. Kasi sa kanya ipapay lang anumang reklamo. Parang ang dating pilit na pilit siyang... maliban na siguro baka talaga namang merong alam si Secretary Boyeng na talagang direktang kinalaman niya. Katakatakan naman kasi sa mahabang panahon, wala namang nagsabing ganyan di ba? Pati yung Toto, hindi naman niya sinasabi. Walang sinasabing ganun na ang pamilya, ang Duterte administration ay may kinalaman doon sa missing sa bungero. Ayun ko isa po sa mga nakaladkad ang pangalan ay ito pong si retired General Jonel Estomo. Si General Estomo, kung hindi kami, naging happy ito ng PNP and CRPO isa po ito sa mga sinampahan kahapon ni alias Totoy ng reklamo, Nelson. At ngayon ay sumasagot siya at ito ho'y mariing itinanggi ni retired General Jonel Estomo ang mga aligasyon laban sa kanya nitong si Julie Patidogan. Meron ba tayong boses nito? Meron? Mapapakinggan ba natin? Sige. Wala. Wala daw. Itinuturo kasi siya ni Patidogan na siya daw yung papatay sa kanya, Jen. Yun nga Kaya lang, retired general. Retired general. Pero nung time na yon active pa siya. Active siya that time. Ano sabi niya? Yan. Una sa lahat, nirerespeto ko ang tawag ng katarungan hinggil sa isang
issue ng missing sa bungero at sa karapatan ng kanilang mahal sa buhay na malaman ang tunay na nangyari at makamit pong hustisya. Ayan. Secondly, I categorically deny my involvement in any manner and I will present evidence to clear my name sapagkat ang pag-uugnay sa aking pangalan ay walang sapat na patunay and while I won't get ahead of any investigation. Naniniwala ako na dapat katotohanan lamang at hindi sa salita na galing sa iba ang mananaig sa paghahanap ng katarungan. I am ready to answer any allegations at the proper forum to clear my name. I have faith to the impartial justice system and due process of the law. Ayun. Kay Patidongan, anong masasabi niya? At para kay Patidongan, Ginoong Patidongan, sa kanyang ginawang paninira sa aking pagkatao at reputasyon, inihahanda na ng aking mga abogado ang kaukulang kaso sa malisyoso at walang batayang akusasyon sa akin. Oo. Naniniwala ako na sa huli, ang katotohanan ang mangingibabaw. Yan po ang statement ni retired General Jonel Estomo doon sa pinaratang laban sa kanya. Hindi naman pwede kasing basta salita mo lang eh. Di ba? Totoo. Ang magtuturo ka ng isang tao at mabigat na krimen ang itinuturo mo. Tapos wala kang mga ebidensya. Mahirap nga yun. Pero marami nagtataka ngayon, bakit biglang lumitaw ang usapin ng ng missing sa bungero? Kasi parang matagal na ito nawala eh. Oo nga. Hindi naman dahil sa ayaw nating solusyonan. Tama po ito. Tayo ay manawagan ng katarungan. Pero parang, sabi lang ng iba, parang baga mayroong tinatimingan eh. Parang mayroong mainit na isyong gustong pagtakpan itong isyong ito eh. Ginagamit na smoke screen. Yun, ano kaya ang gustong pagtakpan itong usaping ito? Pero ako, again, gusto natin malutas po ito. Maraming buhay po na wala, marami pong tao ang sumisigaw ng katarungan na magkaroon ng magbigay ang katarungan sa mga taong, lalo po sa pamilya ng mga namatayan. Meron naman tayong kasabihan na only time can tell. Yan. Palipas-lipasin pa natin ng ilang panahon, malalaman natin kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Hindi ba? At doon sa mga nalaman na natin na laging hindi naman ito nagsasabi ng totoo, sana hindi na natin paniwalaan sa mga susunod. Di ba? Yun na nga. Para madala na daw tayo. Kasi alam mo, Jen, sa tagal nating reporter, ilang testigo na ang nakita natin na lumutang sa Senado at kung saan-saan, nagturo na kung sino-sino. Pero pagdating ng ilang panahon, hindi kundi bumawi, biglang nawala, kundi at nagsabing binayaran siya. Ang isa sa mga hindi ko malimutan dyan, yung Ador Mawana. Ador Mawana. Yung kay Ping Lacson nata yan, di ba? Nakadalawa na nga si Ping Lacson na testigong noon ang tatag ng sinasabi. Tapos nung bandang huli, biglang nawawala no? Nag-iiba ang mga statement. Nag-iiba. Pabago-bago ng statement. Nakailan na tayo ng ganyan. Kaya tayo ay hindi dapat na basta-basta maniniwala kung wala namang matibay na ebidensya. Kaya ano kaya ang direksyon itong missing sa bungero? Sana lang hindi ho ito nagagamit. At saka sana talaga lumitaw ang mga taong may kinalaman at saka, sa pagpatay doon sa mga sabungerong ito. Una-una, kawawa yung pamilya ng biktima, di ba? Kung ginagamit nyo lang sa isang agenda na hindi naman pala katotohanan talaga hinahanap natin. Sana nga katarungan ang hinahanap natin. Pero yan nga ay it remains to be seen. Yan. Oo. Ay, nako. Ayun, mga kababayan, napakinggan natin yung usapan doon sa programang Saganang Mamamayan mula po sa Net25 News and Information. At ito nga, yung pambungad pa lang ni Kuya Jen. Mukhang gustong kalad ka rin ni Manong Boyeng, sekretary ng DOJ, si former President Rodrigo Roa Duterte, at gusto pong iugnay itong missing sabungero issue, itong mga paluterong ito, sa nangyaring war on drugs, mga kababayan. Naaawa lang nga tayo Opo, sa totoo lang, awang-awa na po tayo sa ating former president, lalo na sa ngayon at ganun ang kanyang kalagayan. Hindi natin sinasabi rito, mga kababayan, na tayo po ay pumapabor sa kanya
Pero sa nakikita po natin kasi talagang gusto nilang italmag eh. Alam niyo yung gusto nilang italmag? Yung gusto nilang lalong naiintindihan niya ng mga Ilocano pong nanonood po sa amin. Oo, gusto nila talagang italmag si PRRD, mga kababayan. Gagawin nila talaga ang lahat ng kanilang mga magagawa para maitalmag. Para maitalmag si former President Duterte, mga kababayan. Sana nga po, sabi nga ng tulad nga po nung ano ba tong halo-halo na. Hindi na maintindihan yung sinasabi ni Kajas. Tulad nga po yung sinabi ni tulad nga po yung sinabi ni Kuya Nelson kanina, sana nga lang, talagang ang tunay na layunin at pakay dito ay naghahanap talaga ng katarungan. At hindi po ito magamit, ang mga isyong ito, para po sa sariling agenda. Mga kababayan, tayo pong mga Pilipino ay bukas naman ang ating mga isipan. Tayo ay mulat na mulat sa mga nangyayari at pangyayari sa ating bansang Pilipinas, mga kababayan. Kayo po ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari, mga kababayan. Beno. Ganun talaga. Yung mga sako, katulad niyan, ng mga sako-sako na yan, mga kababayan. Mantakin mong kumukuha. Pwede bang ganon? Pwede bang kulay itim yung buto pag nakuha sa... Hindi. Nagtatanong lang naman po. Opo. Pwede bang kulay itim po yung mga buto pagka nakuha sa Taal Lake po, mga kababayan? Pakisagot naman. Opo. Ganun po ba talaga ang kulay nun? Kulay itim po? Opo. Yun nga, mga kababayan, at dun sa bandang huli, gusto ko lang pong i-emphasize. Sa bandang huli, sabi ni Kuya Jen, parang may pinagtatakpan na pag po yung issue tungkol dito sa mga missing na palotero, mga kababayan. Dito parang may pinagtatakpan na issue talaga po. Mayroon pong gustong halimbawa, nakatingin dito yung mga kababayan natin. Dito sila nakatingin. Pero dahil sa ang gusto nila ay maibaling yung kanilang pagtingin, ito naman ang kanilang sinasariwang issue. Para yung mga issue doon, dito mabaling yung kanilang mga pagtingin. Parang gano'n ang nangyayari dito, mga kababayan. Alam naman natin yan. Katulad niyan, nung issue tungkol sa pagkamatay ni Juan Paulo Tantoco ba yun, mga kababayan? Naglabas nga po ng police report ang Los Angeles Police Department. Tama ba yung mga pagkakabanggit ko? Ayun, at ito raw po, ayon sa Malacanang, ay isang peke, mga kababayan. Ang sabi naman po ng mga netizen, ng mga kababayan natin, kung ito po ay peke, ilabas nyo kung alin yung totoo, yung hindi peke. Yung hindi fake. Sabi nga nila, if this is fake, show us the real one. Yun ang sabi ng mga kababayan natin. Ipakita nyo yung totoo kung ito nga po ay fake news, mga kababayan. Beno, nakapagkwentuhan na naman tayo. Meron na naman akong mga nabanggit na mga karumal-dumal na mga salita rito. Mga walang kakwenta-kwentang mga content sa umagang ito, mga kababayan. Pagpasensyahan nyo na po ako at wala lang po tayong magawa talaga. Hindi naman talaga tayo magaling na vlogger. Hindi naman talaga may nabasa nga ako dun sa comment Parang akala mo naman magaling kang vlogger. Merong nag-comment sa ganun Doon sa nag-comment ng ganun, for your information, for your information, kuya, hindi po ako vlogger. Alam mo po kung ano po ako? Isa po akong shooter. Opo, shooter po ako. Shooter po ako ng kan. Ayan. Basketball shooter po tayo, mga kababayan. Okay.
Ayun lamang ang ating mga karumal-dumal na mga ibinahagi sa inyo ngayong umaga mga kababayan. At muli po, bumabati po kami sa lahat ng ating mga kababayan na nagtityagang nanonood sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa abroad. Saan man pong panig po kayo o saan man po kayong bansa naroroon mga kababayan. Lalo na sa ating mga kababayang OFW. Lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa. Magandang araw po sa inyong lahat.